Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman ako. So bali, nandito ulit tayo and continuation pa nito ng tutorial natin kung paano mag-install ng Night3 Plus Pro Music sa ating mga motor, sa sasakyan, or sa ating mga truck. And meron nga palang nakapag-request na kung pwede daw hindi na dumaan dito sa ating switch, separate switch sa madaling salita, para hindi na daw pindutin na matagal yung switch. So pwede naman yun guys. Bali ngayon, kung nakikita nyo, meron tayong stock horn dito and tinono ko na nga pala siya, no? Nung nakaraan kasi paus siya, bali inayos ko yung tono niya. Ayan. So kung mapapansin nyo, naka-wiring na siya, no? Stock horn ng ating motor, sasakyan or truck. So positive trigger nga pala ito, no? Kasi dumaan siya sa ignition switch, sa positive ng ignition switch or sa accessory wires. So makikita nyo connected na yung fuse natin, yung isang wire ng fuse. Meron tayong fuse box doon. Tapos yung isang wire ng ating fuse connected na sa red wire ng ating ignition switch. At yung ignition switch natin is 4 wires. Na tulad ng lagi kong tutorial or lagi kong tinuturo, hindi natin kailangan yung dalawang wire dyan, which is itong green at yung black na may stripes na white. Kailangan natin yan is itong red at saka yung kulay pure black. So kita nyo naman, yung accessory wire connected yung isang wire ng ating horn switch. Tapos yung isang wire ng ating horn switch tatakbo yan sa ating stock horn, sa may positive ng ating stock horn. Tulad nga ng sabi ko, yung busina natin, reverse polarity yan. Pwede magbaliktad yan. It's either dito pumasok yung positive or dito yung negative. So vice versa. So dahil naka-wiring na siya, ayan, yung negative ng ating stock horn, tumakbo na yun sa negative terminal ng ating battery. So dahil naka-wiring na siya guys, on natin. Off muna natin. So dahil nga may nag-request ng isang kaibigan natin kung paano daw mag-install ng Night3 Plus Pro Music na hindi na dumaan dito sa ating switch, stock horn switch, para hindi na nga naman siya magpindot na matagal. So meron tayong toggle switch dito. So nakalkal ko yung dati kong toggle switch at kinalawang na guys, ano? Pero gumagana pa yan. At syempre, meron tayong dual horn dito. Nasa inyo na nga pala guys, ano, kung anong horn yung ilalagay nyo. Kung stock horn ba, dual horn ba, or kahit anong horn, air horn pwede. So meron ng mga wires yung ating dual horn. Syempre nandito yung ating Night3 Plus Pro. Yan, kung makikita nyo, nandiyan yung ating Night3 Plus Pro Music horn. Syempre dahil dual horn yung i-install natin, kailangan natin dyan ng relay at yung ating toggle. Wiringan muna natin yung ating relay guys, ano. So sa relay natin, meron tayong number 30, 85, 86 at saka 87 at 87A. So dahil 4 pin lang yung kailangan natin, yung 87A hindi na natin kailangan yan. Mapapansin nyo, may 4 na wire yan na dating 5 kung saan pinutol ko yung isa. Okay, so kung sisilipin natin dito sa kanyang mismong relay, so yung number 30 is yung kulay brown, yan. Tapos 85 is yung kulay violet or yung purple, and 86 naman is yung green. At yung 87, siya yung orange. Yan yung output ng ating relay. At yung 87 ay pinutol natin. So, sa number 30 natin guys, dito sa ating relay, automatic. Yan, tatakbo na agad dito sa positive terminal ng battery. And before nyo itap doon, kailangan meron siyang fuse, separate fuse. Yan. So, ito kasi yung stock na busina natin, ano. Dahil nga mag-install tayo ng Night3 Plus Pro Music na may separate switch. Kahit anong switch nga pala guys, on and off switch. So, dahil toggle switch yung available, so ito na lang yung ginamit ko. So dahil wala tayong available na separate fuse box at saka fuse, so direct muna natin siya sa battery. Yung 30 guys is yung brown, ano. So direkta muna natin yan sa positive terminal ng battery. Yan. So connected na yung ating positive terminal ng battery, yung ating 30 or yung ating brown. Tapos guys, kukunin natin dito yung dual horn natin. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko na siya ng wire. So bali ang gagawin natin, pagsasamahin na natin yung tig-dalawang wire nito, yung pares na kanan at yung pares na kaliwa. So kunin natin yung pares na kanan. Yan. Pagsamahin na natin siya guys. Tapos yung pares na kaliwa, pagsamahin na rin natin. So yun guys, ano, naipagdikit na natin or naipagsama na natin yung dalawang wire ng ating dalawang busina. So yung pares na kanan at yung pares na kaliwa. Yan. So mapapansin nyo, pares na kanan dito, pares na kaliwa doon. So, tulad nga ng sabi ko, or yung madalas na tutorial ko, yung mga busina natin or yung busina natin, reverse polarity yan. Kahit saan pumasok yung positive at negative dyan. Vice versa. Yan. So, para malaman nyo, try muna natin siyang rekta. Guys, napakalakas. So, pagbalik rin natin, negative. Yan. So, kita nyo naman guys, narinig nyo. Ngayon, balik tayo dito sa ating relay. So, sa relay natin, connected na yung 30, dun sa may positive terminal ng battery, which is yung brown. And yung 87 siya yung output ng ating relay. So connect na natin yan sa isang wire ng ating dual horn. So connected na yung
87 sa positive guys, ano? Kasi nga, positive yun. Yan, positive yung output niyan. Papunta sa positive ng dalawang busina natin. Tapos yung isa, pwede na natin tong i-connect doon sa negative terminal ng battery. So, connect na natin to kasama ng negative ng ating stock horn. So, dahil wala tayo sa actual na motor, pwede naman to dito sa or dyan muna natin i-connect sa negative terminal ng battery. Pero pwede din yan sa chassis guys, ano? Tapos, balik tayo sa ating relay. So, connected na yung dalawang wire ng ating busina guys, ano? Yung isa, nandito sa 87 at yung isa, tinap na natin dun sa may negative. So, balik naman tayo dito sa ating relay. Sa relay natin, may dalawang wire pa tayo natira. Yan, which is yung purple at yung green. So, sa relay guys, katulad lang ng busina, reverse polarity din yan. Or vice versa. Pwedeng magkabalik ka dyan. Pwedeng ito yung maging negative, pwedeng ito yung maging positive. Or, pwedeng ito yung maging negative, yun naman yung maging positive. So, dahil malapit yung purple sa ating negative terminal, so pwede na natin itong i-connect din dito sa negative terminal ng battery. So pwede na natin pagsama-samahin yan guys. Yan. So connected na yung negative ng ating relay. So kailangan na lang natin ng separate switch. So dahil meron na siyang negative guys, ito kasi trigger itong dalawa na to yung purple at saka yung green. So dahil meron na siyang negative galing din sa negative terminal ng battery, kailangan na lang ng positive para matrigger yung relay at maglabas siya ng output papunta sa may busina. Yun. So dito ngayon papasok yung ating toggle switch. So sa toggle switch natin guys, yan, hanap tayo ng separate wire. Yun, at meron na tayong wire dito guys, ano? So lagyan na lang natin ng wire yung ating toggle switch. So dito sa toggle switch natin, 3-way switch nga pala ito. Kung mapapansin nyo, on parehas yung nasa kabilang gilid. So kahit alin dyan, on yan. So bali ang pinaka-off nya is yung gitna. Tapos mapapansin nyo dito, meron siyang tatlong terminal. Isang gilid, isang gitna at saka yung kabilang gilid. So bali ang gagamitin natin dito is itong dalawa lang. Or pwedeng gawin natin itong dalawa, tapos yung isa is yung kanyang main common. So pwede yun. So lagyan natin ng wire yung kabila. Mas maganda guys kung on and off yung switch na nabili nyo para 2 wires na lang, ano. Dito kasi toggle switch to, which is maganda rin to.